maunawaan po namin, magdala sa amin ng pagbabago, magdala sa amin ng kalakasan, magdala sa amin ng tamang alignment sa iyo, magdala sa amin, Panginoon, ng katatagan at ng tibay ng inspirasyon sa amin pong lakbayin na ito, Diyos. Ama, salamat na ang Banal na Espiritu mo, Lord, ang siyang tagapagturo sa amin sa oras na ito. Maluwalhati ka lamang habang pinakikinggan po ang iyong mga salita. Purihin ka lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang atin pong hinahangad po ngayon ay, yan, isa lang ang naka-open, no? Sige, siguro, ayaw mag-open yung iba. Sige po, ang atin pong mensahe sa gabing ito ay pinamagatan po natin na unmasking. Ano po? Ito ituro po sa inyo ngayon. At talakayin po natin. Ano po? Ang atin pong kapatid, ang aking anak po, sa spirit, si Pia, ang magsishare po sa atin sa screen. Ano po? Ng atin pong topic. Ayan. Praise the Lord. So, ito pong ating mensaheng ito ay isang word lang, ano po, unmasking. Ano po? Sa atin pong introduction, punta muna tayo doon sa usapin na ang isa daw po na barbero, ano po, kapag ikaw ay gugupitan, ang titingnan daw po sa iyo ay ang iyong mukha para kung ikaw man ay gupitan, babagay po sa iyong mukha. Ano po? At ganoon din naman po sa mga beautician o kaya mga manicure bago pa man niya tayo linisan o kaya tayo ay lagyan ng cutics na iba, maputi ang iyong pala, ang iyong kamay, kung anong kulay ang maganda. At same as sa mga dentista po, no? Ang mga dentista, kapag tayo pumunta sa kanila, ano po, ang siyempre ang titingnan sa atin ang ngipin natin. Ano po, kung alin ang sira, para yun po ang pupunutin at ayusin. So, sa atin po mensahe, si Lord naman po ay pagka tayo ay lumapit sa Kanya, na po, at kapag ka po tayo po ay nananalangin, nagpupuri sa ating mga paglilingkod sa bawat araw, maging sa oras na ito, si Lord po ay nakatingin sa ating mga puso. Sino po sa inyo ang walang puso? Sabi ng iba, wala naman ika itong puso. Pero lahat po tayo na mga tao na nabubuhay, kaya tayo buhay, may puso tayo lahat. So, tingnan po natin ang ating mga talata na atin po kung pagbabasihan po ng ating mensahe ngayong gabi. Dito po sa Psalm sa chapter 51 verses 10 to verse 11. At ganoon din naman ang 1 Samuel 16:7. Ano po? Tingnan po natin dito sa unang salin po. Dito po sa ASND, ang salita ng Diyos. Psalms 51 verse 10 to 11. Sabi dito, likhan niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyo, sanang bawiin. Ano po? Ang nagbanggit po nito ay si Haring David, si Haring David. Humingi siya ng bagong puso sa Panginoon. Alam naman natin yung Psalms 51 is the chapter na kung saan po ay nagrepent po si David sa kanya pong naging kasalanan. Alam nating lahat na ang kanyang naging kasalanan ay yung siya po ay nagkagusto kay Bathsheba. Nahulog siya sa immorality. And then po, pinapatay niya pa yung asawa. So, dalawa pong kasalanan, immorality and murder. Ano po? So, alam ni David, sabi niya, Lord, nagkasala po ako sa iyo. Kaya ang sabi dito ni David, sa Wait. version 1, please,
Make me completely pure. Deep inside me, make my spirit strong and true. Do not send away from you. Do not take your Holy Spirit away from me. Sabi niya, Lord, please. Sabi niya, bigyan mo ako ng talagang pure talaga na puso. Kasi napakarumi ng aking puso. Dito po sa salin po ng The Message, sabi po dito, ang ganda po, no? Kaya lang ito po ay nagsisimula sa verse 7 hanggang sa verse 15 po siya. Sabi dito, soak me in your laundry and I will come out clean. Na tayo po, may mga laundry, washing machine, sabi dito, Lord, soak me in your laundry. Ibabad mo ako sa iyong laundry at ako'y lalabas na ako'y malinis. Scrub me and I will have a snow white life. Naliligo, nag-scrub tayo, no? At sabi dito, buhay, puputi, lilinis. Tune me to foot-tapping songs. Set these once broken bones to dancing. Don't look too close for blemish. Give me a clean bill of health. God, make a fresh start in me. So, sabi dito, or fail to breath holiness in me. Bring me back from gray exile. So, dito po sa talatang ito ng Psalms 51 verse 10 to 11, it is King David who come to Jesus na samantalang kung ating susundan ang istorya ni King David, a man after God's own heart, ang tawag sa kanya ng ating Panginoon. Ibig sabihin si Lord ay lugod na lugod sa kanyang puso, pero bakit siya mismo dumating doon sa pagkakataon na sabi niya, Panginoon, cast me not away from thy presence, O Lord. Sabi niya, Panginoon, renew my heart. Palitan mo ako, Panginoon, ng bagong puso. Ilikha mo ako ng isang busilak na puso, O Diyos. Alam niyo po, maliwanag po kay Haring David, na hindi sa panlabas na a-attract si Lord dahil siya'y tinawag ng Panginoon na a man Computer, after God's own heart. stop. Alam ni David na pagdating sa Panginoon, ang usapan ay hindi ministry, hindi accomplishment, ang pagiging hari niya, hindi yung gandang lalaki, hindi yung pagiging magaling, kundi alam ni Hari David na pagdating sa Panginoon, usapang puso. Alam niyo po, nasa last days na tayo ngayon. Kung titingnan po natin, siguro maraming churches puno ang Sunday service. Siguro ngayon napakaraming mga pastor, manggagawa, Kristiyano, individual, sobrang busy sa mga ministries, napakaraming ministry. Sabi nga dyan, halos araw-araw may ministry. Halos araw-araw ay may ginagawa para sa Panginoon. Marami po na siguro iniisip niya rin na, Lord, magbibigay ako. Ang iba iniisip niya, Lord, mananalangin ako ng mananalangin. Ang iba siguro, magpipreach ako na magpipreach. Pero po, sa gabing ito, it is not about it. It is not about it. It is about our heart before the Lord. Alam niyo po, sabi dito ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi niya po ang salita ng Diyos na sabing, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kapisigan niya. Hindi siya ang pinili ko. Rejected po, yung gandang lalaki. Ni Abinadab, rejected po siya sa Panginoon. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao.
Tayo po, masyado tayo tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan po ay ang puso. The Lord told him, Samuel, don't think Eliab is the one that's according sa nakikita ng ating mata na nasisiyahan ng ating mata. Sabi sa easy version, but the Lord said to Samuel, do not look at how handsome or how tall Eliab is. I have not chosen him. The Lord does not look at people in the way that people do. People look at the face and the body of a person, but the Lord sees what they are like inside. Mga kapatid, sabi po ng mensahe yan, ng salita ng Diyos yan, wala pa po akong preaching dyan. Ano po, sabi po dito, ang taas sa itsura, pero never ang Diyos. To our talent, to our skill, to our anointing, He is not attracted of it. Straightly, si Lord, ngayong oras na ito, ano po, ang Lord nakatingin sa ating puso. So number one, kumusta ang puso mo? Kung ang Panginoon pala, ang interest niya, ang focus pala ng Panginoon, ano po, ay yung ating puso. Now, kumusta ang puso mo, kapatid? We are individual in the Lord. Marami pong magagaling magsalita, masyadong mabulaklak magsalita, matamis magsalita, pero ang laman ng puso, hindi naman talaga. Ano po, maraming hahangaan mo sa talino, sa galing, maraming hahangaan mo sa sipag, pero kumusta yung puso? Kaya nga po, habang ginagawa natin ang isang bagay, ano po, make sure, ano po, napapangiti natin si Lord. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung galing natin. Kasi lahat ng galing natin kay Lord yan. Lahat ng anointing natin, lahat ng kakaya natin, lahat ng talent, lahat ng skill, lahat ng gifts, lahat ng meron tayo is sound by God. Wala naman tayong maipagmamalaki. Kahit ang dami nating na-accomplish, ang dami nating ministries. Pero deep inside ng ating puso, kumusta po? Kumusta talaga ang tunay na kalagayan ng ating puso? Normal ba ang puso mo? Kanina, nag-testify kanina si Andrea, no? About the heart condition. Kumusta ang heart mo, ang heart natin? Is it normal? Nga dyan, meron nga po yung palpitation, kung ilan dapat ang palpitation niyan, yung pulse po ng ating puso. Is it weak? Mahina? Meron po mga heart enlargement na tinatawag. Meron po mga tinatawag na may bara ang puso. Sick, ano po? Or it is healthy. Alam niyo po, sa edad ko po na ito na mag-senior na, ngayon po ako natuto na mag-exercise. For the sake ng aking health, para yung aking puso ay magiging maganda ang condition. Now, puntahan po natin sa paningin ng Diyos. It is not about the flesh o kaya yung puso na tinatawag natin na itong laman na puso, kundi yung laman na ang ating puso, hindi po yung itong tinatransplant ng doktor sa atin o ito pong internal organ natin ng puso. It's not about it, but it is the attitude and the character of yours. Alam niyo po, marami po pagka tinanong mo, kumusta? Mabuti, masaya. Pag kinumusta mo, okay lang.
Pagka kinumusta mo, ito, masaya, pero what is the reality? Alam niyo po, tingnan niyo po yung mga clown, yung mga ah, nare-rent po sa mga piyestahan ba yan o kaya sa mga birthday. Ano po, nagpapatawa sila, nagpapasaya sila ng tao. Pero pag tinanggal mo po yung kanyang attire, sila po yung mga tao malulungkot. Ano po? Sana mayroon pong lie detector po ang isang Kristiyano, no? Para alam natin, pagka sinabi natin na kumusta ka kapatid, okay lang po. Tutunog yung lie detector. You are not okay. Because it is true. Sabi po ng 1 Peter chapter 4, 17 to 18, there will be a separation of the wicked and the righteous. Judgment begin at the house of God. Ting ang panahong magsisimulaan na ang Diyos atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas. Hello? Kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? So given, yung mga unbeliever, yung mga wicked, yung mga hindi kumilala kay Lord, talagang tiyak ang kapahamakan po. Ano po? Pero ang pinag-uusapan natin ngayong gabi, ikaw na mananampalataya ng Panginoon. Ikaw na sinasabi natin na Kristiyano, manggagawa pa nga ng Panginoon. Ano po? Sabi dito, darating ang panahon. There will be a separation of the wicked and the righteous. 1 Peter chapter 4, 17 to 18. Actually, binanggit niya ng Panginoon sa Malakay, sa last chapter, and the verse sabi ko doon, there will be an exposure, the one who is truly serving God and the one who is not truly serving God. The one who is righteous and the one who is wicked. Alam niyo po, mangyayari talaga ito sa final judgment. Pero ngayon sa panahong ito, in these last days, may mga exposure ng ginagawa ang Panginoon. Ano po? Because, kung titingnan po natin, kapag kinumusta natin, sabi po dito sa ating number one na main point, number one is, kumusta? Kumusta ang puso mo? Your heart condition as individual. So, aminin natin sa Panginoon. Sometimes, we just cover up. Ano po kaya yung topic natin, unmasking. Minsan iba yung mukha mo sa harap ng asawa mo, minsan iba yung mukha mo sa harap ng anak mo, minsan iba yung mukha mo pagdating sa church, minsan iba yung mukha mo pagdating sa ibang mananampalataya, minsan iba yung mukha mo pagdating sa mga gawain, may iba-ibang mukha na ang tinatawag po, you are just covering yourself. Sabi po ng Biblia, kung ang matuwid ay napakahirap maligtas, gaano pa kaya ang masasama? The word is, are you sure? Kung mamamatay ka ngayon, are you sure? Magkakaharap ka kay Lord? Kung darating ngayon bigla ang Panginoon, are you sure? Na talagang approve ka sa harapan ng Panginoon o pinapaniwala mo lang ang sarili mo? Alam niyo po, ang pinaka nakakatakot na panahon ay ang panahon ng pagharap natin sa Panginoon. Pwedeng tinatawag po na biglang kamatayan. Kahapon lang po, mayroon kaming pastor na dito sa Bicol region na aksidente yung kanyang sasakyan, namatay yung kanyang anak, ngayon po siya ay critical na hindi namin alam kung makakaligtas siya. We don't know life. We don't know tomorrow. Only God knows it. Are you sure? Tiyak mo ba? Kung ang Diyos pala nakatingin sa puso natin, tiyak mo ba pagharap mo sa Panginoon? Your heart is okay. Your heart is aligned with God. Your heart is approved unto God. Number 2 po, the real condition of heart in this last days. Ito po, sasagutin po yung ating tanong sa una. Kumusta ang puso mo? Sa pangalawa, this is the real condition of heart.
Many were just pretending. Many is fake. Many is wearing multiple masks. Many is not true in the eyes of God. It is not how pretty and how handsome we are, because the Lord look not in our face, in our performance. The Lord is looking unto our heart. That's why kinurek ng Panginoon si Prophet Samuel. Sabi niya, ano ka ba? Ba't tumitingin ka sa tangkad niya? Ba't ka tumitingin sa gandang lalaki niya? Let us see on heart, not outward. Kaya lamang po, tayong mga tao, hindi ba natin kita ang puso ng bawat isa? Pero si Lord nakikita niya, alam niya. So no one can pretend. No one can, sabi nga dyan, hindi tayo pwedeng magkunyari, ano po, sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda ng attitude ni Nehemiah. Ano si Nehemiah talagang pagka hindi siya okay, siya nasabi niya, Lord, I'm not okay. Panginoon, hindi talaga ako okay. Si Isaiah, sabi niya, Lord, marumi talaga ang aking labi. Sabi ni David, Panginoon, marumi ang puso ko, palitan mo ako ng bagong puso, Lord. Sino po sa atin ang ganun ng prayer? O parang katulad tayo po nung nananalangin, sabi niya, ako Lord, ay salamat na lang, hindi ako katulad niya. Salamat na lang, Lord, ka ako'y okay, Panginoon. Alam niyo po, pag hindi tayo correct sa salita ng Panginoon, haharap tayo sa Diyos, at ang maririnig natin na sasabihin ng Lord, I don't know you. Hindi kita kilala. If you always look outward of yourself and not inside of your heart, you will miss the eternal life of God. Bakit po? Baka naman pinapaniwala mo lang ang sarili mo na ikaw ay okay, pero you know to yourself that you are not okay. Sa mga worship team dyan, hello, the Lord is not attracted to our voice. Ano po, sa mga preacher, the Lord is not attracted to how good you are as you are speaking. Hello, sa bawat isa ngayong oras na ito, let us attract the Lord, what is inside of our heart. It's not about our zealous. Di naman, napapatuloy ka, nananatili ka, pero alam mo, sabi nga dyan, nakita ba natin yung talong? Ang kinis-kinis. Pero, pagka hiniwa mo, doon mo lang makikita kung siya po ay may uod o nabubulok sa loob. Mga kapatid, salamat sa kasipagan natin. Salamat sa katapatan natin. Purihin ang Diyos. But it's not about your accomplishment. But it's between you and God while you do it. Ulitin ko po, hindi kung ano ang ating nagawa, hindi yung ating galing kung ano paman. It's between you and God as you are doing it. What is the intention of your heart as you are doing it? What is the motives of your heart as you are doing it? As you are giving, as you are praying, as you are worshiping? What is the intention? Let us check. Hello? Kaya kaming mga pastor, kaming mga leader ninyo, ang gagawin lang namin, mag-preach. Pangaralan kayo. Ituwid kayo, pagsabihan kayo, bigyan kayo ng mga warning. But it is not about us and you. It is about the Lord and you. It is about the Lord and every one of us while we are doing it. While we are giving on it.
while we are praying, while we are worshiping, while we are preaching, while we are in the ministry, while we are in our house, and whatever you are doing now, it is between you and God as you are doing it. Amen na Diyos. Exodus 3:7 and 8. Sabi ng Panginoon, alam ko, nakikita ko, naririnig ko. Hello? So tonight, maging katulad tayo ni David. Lord, change my heart, oh God. Make it ever true. Cast me not away from thy presence, O Lord. We are all guilty because sometimes meron talaga nakatago dyan. So, sa mga panahon na ito po, in these last days, ayusan ang puso. Ano? Pagandahan ng puso. Nakaka-review pa nga po yung ganito eh. Ang natin, hindi ito payamanan, hindi ito pagandahan ng bahay o sasakyan. It is about our heart. Alam niyo po, ngayong oras na ito, yung pinsan ko, first cousin ko, nasunugan sila kahapon. Walang natira kahit na ano. Lahat naman tayo, darating ang panahon, sabi tutupukin niya ang buong mundo, lahat ng pinagpagalan natin na nabisi tayo at nawalan tayo ng oras kay Lord. Because of that, ano lang po ang ating harap kay Lord. Sabi ni Hope, sabi po ni Job, I am naked. Amen. Sabi niya, out of the womb of my mother, I am naked. At ako ihaharap din sa Panginoon, ako yung mga kapatid, kung tama ang puso natin, hello, imposible na hindi ka sisipag kay Lord. Kung tama ang puso natin, imposible na hindi ka gagawa para kay Lord. Kung tama ang puso natin, imposible na hindi ka magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kung tama ang puso natin, kahit na pangit ang mga nangyayari at tama ang puso mo, tama ang gagawin mo. Tama ang sasabihin mo. Tama ang nasa isip mo dahil tama ang puso mo. So, kumusta ang puso natin? Sino ang unang gusto magbago? Sino ang gusto magtaas ng kamay? Lord, gusto ko magbago, gusto ko magbago. Sabi ni David, Lord God, created me a clean heart, O God. Mga kapatid, the greatest blessings is a changed heart. Kaya, awitin natin yung inaawit ni David. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Hello. Can we give our heart to God right now? Panginoon, mayroon talagang hindi okay. Panginoon, nakangiti ako pero ang totoo durog na durog ako. Panginoon, pinapakita ko masaya ako, okay ako, pero hindi na talaga ako okay. Last point po ngayong gabi sa ating mensahe. Number 3, our heart is who you are. Our emotion, our will is who you are. Kung ano ang puso mo, ikaw yun. Jeremiah 17 verse 9, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? That is looking the condition of our heart. 826 times he mentioned in the Bible about heart. 826 na binanggit ng Biblia ang tungkol sa puso. So our heart matters to God.
So, what we need now is the approval of God inside of us, not basis on our talent, not based on our skills, our anointing, our accomplishments, our money. It is not based on it. Because sabi po ng Panginoon, do not trust to your heart. It is very deceitful. Tandaan po natin, kapag ka ngayong gabi, sinasabi mo, ay, ang mensahe ni nanay para yan doon. Ibig sabihin, mali ang kalagayan ng puso mo. Ngayon po, babalikan ko yung sinabi ko kanina. Let us now always reflect ourselves in the Lord. The intention, the motives of your heart, habang ginagawa mo, habang sinasalita mo ang mga bagay na yan, habang nananalangin ka, habang nagpapatuloy ka, check the intention of your heart. Marami po na people pleaser. Marami po na kaya niya ginagawa to para sabi nito, para makita niya, para ako ay okay, para nakakahiya sa kanya, nakakahiya doon. Hello? Tandaan po natin mga kapatid, huwag nating intayin na tayo expose pa ng Diyos o tayo i-judge pa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, now is the time that the Lord will bring judgment to His church. Huwag po natin intayin na may bagyo pa na dumating sa buhay natin para ayusin natin ang ating puso. Marami po akong nakikita, pinutulan muna ng paa, pinutulan muna ng kamay, hello, binutasan muna ang dibdib, binutasan muna ang braso. Saka lang nag-ayos, Lord. Ayusin ko ng sarili ko. Bakit hindi pa noon na okay ka pa? Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, a pure heart, yung malinis na puso, is very important to God. What matters to God? Mapalad ang mga may malinis na puso. Sabi ng Matthew 5:8, makikita nila ang Diyos. Hello, baka yung mga pulubi sa daan, ang duming tingnan, ang bahong tingnan, baka yun ay maayos ang puso sa harapan ng Diyos. Rejected ng maraming tao, pero pagdating sa Panginoon ay tanggap niya. Baka tayo, ang bango-bango natin, linis natin, maganda tayo, maayos tayo, pero pagdating sa harapan ng Diyos, we are not okay. We are not approved in the Lord. Baka may tinuturo lang si Lord sa sitwasyon natin. Hello? Kung may mga pains tayo ngayon, kung may mga trials tayo sa buhay natin, kung mayroon tayong mga pagsubok ngayon sa buhay natin, baka gusto lang tayong turuan ng Lord. So ayusin mo lang ang puso mo. Kahit na mayroong masakit na nangyayari sa iyo, may naririnig ka masakit, may nakikita ka na hindi okay. Ano po, yung mga expectation mo hindi nangyayari, baka may tinuturo lang naman sa atin ang Panginoon. Sabi po ng Psalms 31 verse 4, the honest heart is very important to God. The contrite heart, a broken heart, ano po, He wants the true heart for us. 2 Corinthians 3 verse 16, sabi niya, with an open heart, if you want to see Jesus, hayaan na lang natin na minsan tayo nare-review. At least naayos natin ang ating mga sarili. Amen. Alam nyo, mas masarap kaya na may nagre-review sa atin. Pero wala po kasi review na masarap. Lagi pong masakit. Pero di ba, na Lord, baka naman talaga totoo. Pero kung hindi naman totoo, alam din ng Diyos. Bahala na yung taong yun na nang husga. Ano? Minsan kasi nga, uhusgahan ka ng tao. Pero mas maganda na rin i-check natin yung ating heart, Lord. Baka talaga. Ano po? If you want to see Jesus. John 14:15. He wants an obedient heart. Hindi lang pure, hindi lang honest, hindi lang open heart, but an obedient heart. Ibig sabihin, mas maganda po sa pagsunod natin may pagkukusa tayo. Ano po? So, hindi ka emotional. Kaya gagawin ko to, ay nakakaya kay brother. Sa pagsunod natin, maganda yung may pagkukusa. Ang hirap ng sumusunod na kailangan na lang lagi pukpukin, lagi na lang pagsabihan, lagi na lang paandala.
tahanan, lagi na lamang na may reminder, ano po, at kinakailangan pagalitan mo, itulak mo para sumunod. Maganda po sa atin pong obedient heart, meron tayong tinatawag na kusang pagsunod na gagawin mo yun. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, pagdating sa forgiveness, magkaroon ka na ng pagkukusa na, pinatatawad na kita, brado, kaya sister, kahit di ka pa sa akin nahingin ng tawad, I forgive you. Because this is my obedience to God. Sabi ng Panginoon, pag di ako nagpatawad, di ako patatawarin. Ano ibig sabihin? Walang nagsabi sa'yo, ginawa mo. Matured ka, kapatid. Surrender your heart to God right now. Panginoon, sinusuko namin ang aming mga puso. Ngayong gabi, sabihin natin habang tayo nga nakikinig, bigyan mo ako ng isang pusong busilak, sabi ni David, a pure heart, a honest heart, Panginoon, totoong puso, walang pagkukunyari, a obedient heart, a open heart, honest heart. Alam niyo po, wala naman tayong choice ngayon sa oras na ito. Piliin natin ang tayo po ay makasunod sa sinasabi ng Panginoon. Piliin po natin na tayo po ay maging maayos sa harapan ng Diyos. Many times, binibetray po natin ang salita ng Diyos. Kino-cover up natin ang ating sarili. Minsan sinasabi natin, may pagsubok po ako, hindi na pala pagsubok, consequence na pala, palo na pala. So why not surrender to God? Lord, nagkasala po talaga ako, Lord. At Panginoon, deserve ko, Lord, ang consequence na ito, Panginoon. And Lord, forgive me. Yun ang pinakamahalaga, pag-amin sa Lord at kapatawaran galing sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, He is faithful and just to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo mayroong mga bagay na naitago sa Lord. Kanina, grabe, ang tapang ng mga confession sa testimony. Ibig sabihin po, yun ay totoong pag-amin. Amen? At dahil po tayo ay totoong umamin, ang sabi ng Panginoon, He is faithful and just to forgive us, to cleanse us. Yung totoong umamin ay pinatawad ng totoo ng Diyos at totoong ikaw ay nilinis ngayon ng Panginoon. Hallelujah. So what a blessing na po, again and again in our life. Alam niyo po, ang laki ng kaibahan, ni Peter at saka ni Judas. Pareho nilang tinatwa ang Panginoon. Pero po si Judas, wala kang makikita totoong paghingi ng tawad sa Panginoon. Si Peter, matapos niya pong i-deny si Jesus, bumalik po siya sa Panginoon. Kaya nga po siya nagamit eh. Pero po si Judas, hindi. Nag-suicide po siya. He never returned to God. Tayo po, pag tayo na-check natin ang ating mga sarili, balik ng balik kay Lord. Amen? Huwag yung aalis ka pa, lalo ka pang tatalikod, titigil ka, manghihina. Manlalamigit eh. We are not like Judas. We are like Peter. Babalik tayo sa Panginoon. At sa pagbabalik natin sa Lord, hihingi tayo ng tawad sa Lord. And then, tanggapin natin ang kapatawaran ng Lord at paglilinis. At magpatuloy tayo maglingkod sa Panginoon. So, tandaan po natin, sabi po ng mga ngaral, chapter 12 sa conclusion, verses 13 to 14, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo sa iyo. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa ang bawat isa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Tandaan po natin, huli na ang lahat, kung magsisisi tayo,
pagharap na natin sa Panginoon. Ngayon pa lang, nire-rebuke na tayo ng salita ng Diyos. Ngayon pa lang, tinutuwid na tayo ng mga sirkumstansya. Ngayon pa lang, may mga nagpapaalaala sa atin, may mga nagsasabi sa atin, magpatuwid na tayo. Ano po, at hindi sa panahon na tayo haharap na doon sa final judgment at doon pa tayo magpapatuwid. Tapos na po ang lahat, wala nang pagkakataon pa. Ngayon tayo mayroong pagkakataon. Because He knows everything, even the very secret of your life, He knows it. At kapag tayo po ngayon, nagbukas ng ating mga puso, at ito po ating pinapalitan kay Lord, katulad ng sinabi ni David, Panginoon, create in me a clean heart, O God, cast me not away from thy presence, O Lord. And then the Lord will give us a new heart. Pasiyasat po tayo ngayon sa Panginoon. Huwag tayong padaya sa ating mga sarili ngayon. Ang pinakamadaya ay yung puso natin. Kaya po itong puso na ito ay atin po itong isuko sa Panginoon. Tandaan po natin, maging maingat po tayo, ano po, sa ating mga sarili. Baka madalas tayo tumitingin sa iba. Baka madalas po binabantayan natin ang iba. Baka tayo po mismo. Amen. Kailangan na rin lumapit sa Panginoon at paayos tayo sa Panginoon. Ginagamit na Diyos ang kanyang mensahe ngayon. Ginagamit niya ang kanyang mga lingkod. Ginagamit niya ang mga sirkumstansya sa buhay. Ginagamit niya minsan ang mga bagyo sa buhay. Para lang po yung heart natin ay ma-check natin sa kanyang harapan. At masabi natin, Panginoon, I'm not okay. Lord God, change my heart, O Lord. Panginoon, change my heart. If I have a changed heart, I will have a changed thoughts. I will have a changed words. I will have a changed action in my life. And Lord God, I will have a changed destiny. That destiny is not for this temporary, but that destiny is for eternity. May the Lord bless us tonight. May the Lord bless every one of us. Be true to the Lord. Be true to His word. Surrender yourself to the Lord. Do not pretend. Amen. Huwag na tayo ngayon na magkaroon ng tinatawag na maskara. Hinuhubad ko, Lord, ang aking maskara. Hinuhubad ko, Lord God, ang aking pagkukunyari. Ayaw ko na nito, Lord. Gusto ko maging totoo sa iyong harapan. Pwede po ba tayong lumapit lahat ngayon sa Panginoon? Pwede po ba tayong magpa-check up sa Lord? Pwede po ba tayong magpaayos sa Panginoon? Pwede po ba tayong patulong sa Lord? Pwede po ba i-invite natin ang Holy Spirit, Lord? Alisin mo itong napaka-immoral na puso ko. Pwede po ba tayong manalangin sa Panginoon ngayon at sabihin natin, Lord God, alisin mo itong puso ko kung matampuhin. Panginoon, palitan mo itong puso ko, Lord God, na madamdamin. Itong puso ko, Lord God, na pusong sibuyas, pusong papaya, na kunti lamang ako, Lord God, madaling masaktan at madali ako maghinanakit. Lord, alisin mo, Lord God, palitan mo ang puso ko na puno ng galit. At Lord God, bigyan mo ako ng pusong mapagpatawad. Puso, Panginoon, Lord God, na galing sa iyo, Diyos. Mga kapatid, in this word, let us now unmask before the presence of God. Before God right now. I will pray to every one of us right now. Lahat po tayo ay tinamaan at itinuwid ng salita ng Diyos. God, I pray right now, Lord God, to every one of us, Lord. Wala kaming maitatago sa iyo. Wala kaming maililihim sa iyo. We are naked in your eyes, Lord. Habang nakatingin ka ngayon sa amin, kahit na kaunti, Lord, wala kaming matatago sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, katulad ni Hari David, andito po kami, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Lord God, ano man ang nakikita mo sa aming puso na hindi karapat-dapat, Lord, patawaran niyo po kami. Lord, kung may kalyo na ang puso namin, hindi na kami nakakaramdam ng conviction, Lord, right now, oh God, palitan mo kami ng bagong puso. Isang puso na madaling makaramdam ng conviction. Isang puso na madaling maawa. Isang puso na madaling lumapit sa iyo at sumuko sa iyo. Isang pusong totoo. Isang pusong sumusunod sa iyo. Isang pusong mabuti, Panginoon, sa iyong harapan, O Lord. Isang puso na may pag-ibig. Isang puso, Panginoon, na umaamin sa mga pagkakasala at mga pagkukulang. Change our heart right now, O God. Panginoon,
Kapag nagkaroon kami ngayon ng bagong puso, magkakaroon kami ng bagong isipan, bagong pananalita, bagong paglilingkod, bagong destiny sa aming buhay. At ang nililigtas namin, Lord God, ay ang aming mga sarili sa aming pagbabago. Panginoon, help us, Lord God. Change our heart. Make us pure, Lord. Lord, gawin mong totoo ang aming mga puso sa iyong harapan. Walang pagkukunyari, walang pagtatago, Panginoon. Alisan mo kami ng maskara, Lord God, sa iyong harapan. Hayaan mo, Panginoon, na maging totoo kami sa iyong harapan. Lord, marami ngayon, Lord God. Hinahangaan namin, pero Lord, ikaw napapapikit ka. Marami ngayon pinapalakpakan namin, Panginoon. Pero Lord, ikaw po, Lord, napapapikit ka, O Diyos. Panginoon, we are praying, O God, for your church. Lord God, change our heart. Lord God, bigyan mo kami ng isang pusong totoo, isang puso, Panginoon Lord, may pagkatakot sa iyo, sumusunod sa iyo, nagtatapat sa iyo, naglilingkod sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng puso, Panginoon Lord, na gumagalang sa iyo. Palitan mo kami ngayon, Lord, ng bagong puso, ng bagong espiritu, Panginoon. Bless every one of us, Lord God. Bless every one of us. Salamat, Panginoon. Inoperahan mo kami ngayon. Salamat. Pinalitan mo kami ngayon ng puso. Nakalugod-lugod sa iyong harapan. Bantayan mo ang aming mga puso, Lord. Kumbintahin mo kami, Banal Espiritu, kapag may hindi ka gusto na nagagawa namin, nasasabi namin, na nilalaman ng aming puso. Holy Spirit, convict us, rebuke us, correct us, help us, align us, teach us, Lord, upang hindi maging huli sa amin ang lahat. Dahil lahat kami po makaharap sa iyo ng karapat-dapat at kalugod-lugod at lahat kami, Panginoon Lord God, ay tanggapin mo diyan sa iyong kaharian. Bless every one of us, Lord. Salamat sa new heart, sa changed heart, Panginoon, sa pure heart na galing sa iyo. Lord, we offer this unto you, Lord God, with the covering of the blood of Jesus, with the shield of the Holy Spirit. At Panginoon, mula ngayon, Lord God, ang aming puso'y magiging malinis at maayos sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa aming paglilingkod o sapang puso, ang nais mo, Lord God, na lagi namin bigyan ng focus at atensyon at ma-attract ka, Lord God, sa nilalaman ng aming puso. Mapangiti ka namin, masiyahan ka sa amin, malugod ka sa amin, Lord, sa nilalaman ng aming mga puso. Salamat po sa iyo, Panginoon, for blessing us tonight, Lord. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po na Espiritu sa iyong pagtuturo. Salamat po sa bagong puso na ibinigay mo sa amin. Sa lamang papurit ka pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen